Hello, magandang araw po sa lahat ng mga nanonood ngayon. In this video, hindi nyo na kailangan na matuto pa sa VLOOKUP at HLOOKUP na function sa Excel dahil dito sa XLOOKUP na ipapakita ko ngayon sa inyo ay nandito na lahat. Pwede kayong gumamit ng VLOOKUP na function, pwede din kayong gumamit ng HLOOKUP at sa iba pa na function o mga features nitong XLOOKUP. So, let's start. Ipapakita ko sa inyo kung paano ba gamitin ang VLOOKUP dito sa XLOOKUP. So, hahanapin natin dito or ilo-look up natin yung item description. Nasa price list siya. So, ito yung item code, item description. So, now, let's start. Instead of typing VLOOKUP, ang gagawin natin is ita-type natin yung XLOOKUP. Double click lang natin. So, lookup value, ito yon yung item code natin. Tapos, yung lookup array, nandito sa price list. So, pareho sa item code. So, ito yung item code. Highlight natin. And then, the next na parameters niya is yung return array or the data that we want to get. So, this is it. Next parameters is if not found. So, skip lang natin yan. And then, next parameters is exact match or next smaller item or next larger item. Pero, yung kailangan natin is yung exact match to get the exact data. So, let's click. Tapos, skip natin na yung ibang mga parameters niya. Dito lang muna tayo. In close parenthesis, enter. So, ito po yun. So, let's drag. So, ito na siya. So, XLOOKUP na function, mas pinadali siya. So, i-check natin. Try natin ito. Ladies choice na low fat mayonnaise. Tingnan natin dito. So, tama po siya. 80 ml. Next naman ay ang HLOOKUP na function. So, ngayon, itong packing per unit, ilo-look up natin dito sa price list na horizontal type. Nakahiga siya. So, bagay dito ang HLOOKUP. Pero ngayon, itry natin yung XLOOKUP. So, instead of typing HLOOKUP, ita-type natin yung XLOOKUP. So, double click. And then, ito yung lookup value niya. Tapos, yung lookup array nandito sa sheet na to. So, ito siya. I-highlight natin. And then, yung return array, yung data na kailangan natin is ito. And then, next parameter is if not found. If not found, kanina nag-skip tayo, pero ngayon, lagyan lang natin. Diba, if not found, no data, yung lalabas. And then, next parameter is exact match. Kailangan natin to. Enclose. Ayan. So, ngayon, ito na siya. Lumabas na 12 pieces per pack. So, i-drag natin. Pero lumabas no data. So, bakit kaya naging no data? Nandun naman sa price list ito lahat. So, ang gagawin natin, mga ma'am and sir, kailangan natin na gawin na constant itong formula natin. So, itong formula natin, yung mga letra niya, lagyan lang natin ng dollar sign. Halimbawa ito. Dollar sign. Again, ito ring letter V. Dollar sign. Dollar sign. Pati na rin ito. Ayan. So, ngayon, drag natin ulit. Ayan. So, ito na po siya. So, ganun lang po kadali mga ma'am and sir. Ngayon naman, ipapakita ko naman sa inyo ang ibang features ng XLOOKUP. Halimbawa, dito magko-compute tayo ng incentives ng salesman. Meron tayong incentive scheme dito. Halimbawa, kung yung sales niya ay 50,000 lang, so wala siyang incentives. Pero kung umabot ng 70,000, meron siyang 3%. Kung meron siyang 100,000, meron din siyang 5% and so on. So, now let's start. Kung napapansin nyo pala, hindi siya fixed, no? So,
So, unlike dito sa scheme natin. So, mayroon talagang specific. So, ngayon, halimbawa, H or X lookup. So, ang lookup value natin ay itong amount, yung sales niya. So, yung lookup array, ito siya, i-highlight lang natin lahat. Tapos, yung return array or the data that we want to get is this one, tong percentage na to. And then, if not found, hindi natin yan kailangan, skip lang natin yan. Tapos, ito, merong papipilian dito, next smaller item or next larger item. Ang pipiliin natin ay smaller item. Yan. Tapos, in close parenthesis and enter. So, merong 5% na lumabas. Okay. So, ayan na yung computation niya. So, i-check natin. So, 100,000, 5% yung lumabas. So, 100,000, okay, tama siya, 5%. Pero yung 130,000, 5% pa rin. Bakit? 130,000, so 5% pa siya kasi hindi siya umabot ng 150,000. So, below 150,000 is 5%. Kaya yung pinili natin kanina is next smaller item. So, halimbawa ito 500,000 up, 50% siya. So, 50%, 50%. Ayan, itong 180,000, 8% lang. So, ayan. Kasi hindi umabot ng 200,000, kaya 8% lang siya. Smaller item. So, kung magko-compute kayo ng incentive, so napakadali na lang gawin mga ma'am answer. Next naman ay ipapakita ko sa inyo yung tinatawag na two-way lookup gamit itong X lookup. Halimbawa, gagawa tayo ng dashboard. So, halimbawa ito salesman. Tapos, halimbawa din data. Then report. Dito sa salesman, gagawa tayo ng drop-down list. Ito, kukunin natin tong lahat ng salesman. Ayan. So, pwede tayong mamili ng salesman. Tapos yung data, drop-down list pa rin. So, ito yung kailangan natin. Pwedeng titingnan natin yung incentives nila. Pwede din tingnan natin yung monthly actual sales nila. So, ngayon, paano ba yan makikita dito sa report? So, now, let's type xlookup. So, yung lookup value natin, una ito. So, comma. And then, yung lookup array. So, ito, salesman. And then, never mind sa next na mga parameters dahil gagawa din ulit tayo ng another xlookup. Pangalawang xlookup. Kaya tinatawag ito na two-way. Ayan. So, ngayon naman, i-click natin to, itong sales na to. Tapos, yung lookup array niya ay ito. And then, yung return array is itong lahat ng data na to, i-highlight natin to. Next, parameters is if not found, hindi natin kailangan yan. So, ito kailangan natin to 0, exact match. And then, kailangan natin lagyan ng enclose parenthesis, dalawang enclose parenthesis. So, this is it. So, ayan. Lagay natin sa center. So, halimbawa, si salesman number 4, tingnan natin yung percentage niya, incentive percentage, 0. Tingnan natin yung incentives amount niya, 0. Tingnan natin yung actual sales niya, 50,000. So, makita naman natin dahil yung 50,000 is wala, 0. Wala siyang incentives. Halimbawa, si salesman number 7, yung actual sales niya ay 430,000. So, ito 430,000. Tama. And then, yung incentives niya, percentage, is 30%. Ayan, tama.
yung incentives amount niya is nasa 129,000. So, tama. So, ganyan lang po kadali, ma'am, mga sir, ang paggamit ng two-way lookup. At dito po nagtatapos ang ating video, and I hope marami kayong natutunan sa video na to. At kung meron kayong mga tanong, pwede kayong mag-comment sa ibaba para mas lalo pang ma-suggest ni YouTube itong channel natin doon sa mga tao na gustong matuto sa Excel. At kung nagustuhan nyo, paki-like naman, at kung hindi pa rin kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman. That's all mga ma'am and sir. Thank you and see you to my next video.